Kasangga sa buhay at nariyan lagi kapag kailangan. Yan ang turing natin sa ating asawa. Pero papaano kung sila mismo ang may dalang problema? Tulad na lang ng pinagdaraanan ngayon ni Rowena. Mulat sa pool, sakit na raw sa ulo ang asawa niyang sugarol. Tong-its, pusoy, karakros. Tapos may halo pang inom. Yun ang nasa isip ko. Baka makayanan ko. Mahal ko eh. Ilang beses na nga raw sinubukan ni Rowena na daanin ito sa maayos na usapan. Nauwi talaga kami sa away madalas dahil iniisip ko yung mga anak ko, paano yung pag-aaral, yung baon sa school, yung may mga kailangan sa school, yun nasan siya, nandun sa bisyo. Nauwi sa napagbuhatan din ako ng kamay. Pero tinitiis ko para lang sa mga anak ko. Apektado na rin daw ang budget nilang pamilya dahil sa pagiging sugarol ni Mister. May asawa ako, tapos wala namang parang sumuporta sa akin. Yun nga, yun sa pagkain namin araw-araw, sa pangangailangan namin araw-araw. Wala kaming kakayanang mangupahan ng bahay. Wala kaming ilaw, wala kaming tubig. Hindi lang ako naghihirap, mga anak ko. Kung ano-anong racket ng araw ang pinasok niya, mapunan lang ang pangangailangan ng pamilya nila. Nagsisimenteryo ako, nag-alaga ako ng mga patay para lang maano ko yung matustusan ko lang yung mga anak ko. May payo naman ang ating eksperto para sa mga gaya ni Rowena. Dapat pag-usapan na mabuti and sabihin kung ano nga ba yung mga implikasyon. Kasi more often than not, yung taong nagsusugal or yung nalululong sa bisyo, nakakalimutan niya yung mga implication sa paligid niya. Dapat matuto din tayong mamili kung ano yung deserve natin. Diba? Ang pagmamahal kasi hindi lamang yan nakikita sa pagtitiis. It's also about giving ourselves what is due, meaning love, respect, at understanding na dapat kaya ibigay sa atin ng partners natin. Hirap din talaga. Yan pa yung pinaka... I guess kasi very sensitive. Yung mga tao na talagang may problema na sa pagsusugal, hindi mo masabihan kasi most of the time in denial. Yeah. So siguro ang first step na lang talaga is yung makuha natin na umamin ba o i-accept ng tao na meron siyang problema at kailangan niya ng tulong. Yun. And ang trick niyan siguro or ang kailangan natin tandaan, huwag niyo sigurong awayin kasi magiging defensive yung tao. Yes. At kakausapin ninyo, kagaya na sabi ng eksperto, pero timingin ninyo, hanapan nyo ng panahon na talagang masaya siya. Kalmado. Halimbawa, kagagaling nyo lang sa simbahan. O naglaro sila ng parang nanood kayo magandang pelikula. O magandang teleserye na panood ninyo. Tsaka ninyo ipasok para pareho kayong kalmado. Kasi kailangan lang talaga makuha o maibigay yung mensahe na kailangan mo ng Huwag yung kakagising na lang. Huwag yung... Huwag yung natalo siya. Natalo. Bagong panalo pwede kausapin. Kasi nga, kadalasan ito ay sakit na. Yes. Sakit na siya. It is a compulsion, it is a compulsive disorder. Hindi lang yung parang personalidad, hindi lang sila nang may personal o nangiinis. So, kailangan ganun din yung approach. Thank you, Mama Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.